Hello, good evening. Welcome to our bedtime devotional for girls. So today is Sunday. So it's the Lord's Day, September 22, 2024. So karon ika-day 244 nas ato ang devotional. So atong topic karon is questions. Pangutana. So ang word nga gihatag diri is naa sa James chapter 1 verse 8. James chapter 1 verse 8 ingon dinhi, an indecisive man is unstable in all his ways. Sa Bisaya pa, kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buhaton. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. We thank you, Lord God, for another day of our lives, Lord. We thank you for another day of our devotional, Lord God. This is all for your glory. Guide us, Lord. Kasi loa kami, Lord God, sa mga kalapasan, sa mga panahon nga wala kami sa imong presensya. Tanggala, Lord God, ang whatever mga distractions, ang pagtuon sa imong pulong. Puti among kasing-kasing, bago among hunahuna, ang aming sama kang Kristo. Lord, giyahi kami, Lord God, kung na kami sa imong balaang espiritu, kung na kami sa imong kaalam o kahibalo, nga makasabot kami kung unsa ang imong mensahe nga mo ipadayag dinhi kanamo, pinagi sa imong pulong among pagatun-an. Tabangi kami, Lord God, na makatuon sa imong kamatuoran o sa imong pagkamatarong. Dalaygon ka, Lord, ikaw mamuhat, Lord God, sa mga makadungog ni ini nga mensahe nga makahatag kini og paglaom o kadasig nga mosalig ug motuod diha sa tinuod nga Ginoo. Mao ang Ginoo nga naa sa langit, si Kristo. Lord, we are nothing without you. Imo ang tanang dungog himaya, mga pagdayeg sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, maayong gabi, good evening. So welcome sa ato ang bedtime devotional. So ang atong word is naa sa James chapter 1 verse 8, pero before ana nga verse, so question. Atong topic karon is about questions. So, anong questions man? So atong basahon diri, God doesn't explain himself in ways that we humans would prefer. So think about this. If God did explain himself perfectly, we wouldn't have enough brain power to understand the explanation that he gave. So ginatagaan ta og brain, gitagaan tag utok sa Ginoo, gihimo ang utok sa Ginoo para maka think ta kung unsay angay natong pagabuhaton. So when innocent people are hurt, we question God because we can't figure out exactly what he's doing or why. But even when we can't answer tough questions like this, we must trust in God's love, God's wisdom, and God's plan. And while we're waiting for that wonderful day when all our questions will be answered in heaven, we should use the time that we have here on earth to help the people who need it most. So daghang mga butang nga kanabitang mga tinago nga mga butang nga diba si Jesus gina-explain istorya si Jesus sa sumbingay, pinaagig parable tungod kay kadtong para sa Ginoo makasabot gayud sila ug ang katong mga tao nga wala gipili sa Ginoo, mao na mga question. Kanabitang mga tao nga gibutaan sa kaaway, gibungulan sa kaaway, so dili gid sila makasabot. So naay mga tinago nga mga butang nga itago sa Ginoo, so kato lamang nga mga pinili og naay pag naay intimate nga relasyon sa Ginoo. Pakigduol kanunay sa Ginoo, mao na nga makasabot, so naay i-reveal sa Ginoo kung unsa ang mga buot pasabot through his wisdom, through the Holy Spirit. So the Holy Spirit will help us to understand his word.
So again, kung atong basahon diri nganong question man, kung natay mga pangutana sa Ginoo, so mao na nga gitagaan ta og utok para makahibalo ta magunahuna. So naatay wisdom, knowledge. So mao ni nga if we only rely sa ato ang kaugalingon ra nga kahibalo ug kaalam, usahay mapakyas ta tungod ang kaalam sa Ginoo dili pareha sa ato. So sa akong giingundaan, ingon dinhi nga God doesn't explain himself because gusto sa Ginoo nga ato siyang pangitaon. Gusto sa Ginoo nga mosalig ta sa iyahang gugma, sa iyahang kaalam, ug sa iyahang plano. So mao na nga dili i-reveal tanan sa Ginoo ang iyahang plano tungod kay gusto sa Ginoo nga mo depend ta kanunay ka sa iya. Kay kung ilatag daan ang plano sa Ginoo, unsa kay ato ang buhaton nga human man by nature is rebellious in nature. We are rebellious in nature. So we are sinful in nature and we are enemies of God. So before we know God, we know Christ, we are enemies of God. So we didn't seek God with all our heart. So mo na ang ginapangita sa Ginoo katong tao nga mangita sa iya, maminaw ug mutuman sa iyang mga kasuguan. So kung akong basahon diri sa James chapter 1 verse 2 to 8, kani ato ang word niya, an indecisive man is unstable in his ways. Kana bitang maduha-duhaon, way klaro nga tao. So dili gyud na siya walay tumong ba parehas sa kabalod nga murag kung asa ang balod to apod siya. So mao na nga we must have our standard of living. So kanunay na kuning gina share nga make the word of God the standard of living. So nakoy na learn ka ganina nga nga dili kita musalig sa atong kaugalingong kaugalingong pangunahuna, kaugalingong feelings, because our heart is the most deceiver. So we must decide based on the word of God. So magin akong gina-share nga we must have a standard of living. So unsay ato ang guide unsa na to pag kinabuhi diri sa kalibutan. So mao kini nga ingon pa sa pulong sa Ginoo nga siya si Jesus mao ang dalan ang kamatuoran. So dili ta makaadto sa amahan nga naa sa langit kung dili pinaagi kaniya. So the word ingon sa John, in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. So kung ang pulong sa Ginoo is Ginoo, og after sa John chapter 1 verse 14 ingon nga ang pulong nahimong tao ug mao ni si Jesus. So Jesus sumita nga ayon nga gusto na to muduol kanunay kang Jesus. So ingon sa iyang pulong nga ang iyang pulong, the word is Jesus. So ginapangutana kung nagabasa ba ta sa Biblia. So the Bible is God, the Bible is Jesus. So gusto nato nga muduol kanunay sa Ginoo, so kinahanglan nga magbasa ta kanunay sa iyang pulong, magtuon ta, magkat-on tungod kay ang atong kinabuhi, tungod kay atong pag-obey sa Ginoo is by reading His Word, by studying His Word, and by obeying His Word. And ingon pa, the language of the Bible is
obedience. So obedience matters gayud kay magunsa man ang ato ang pagtuon, pagbasa kung wala na to gi-apply. So mapareha ra pud ta sa usa ka kuan nga istorya lang pero wa sa buhat. So mao na nga akong basahon sa kaniya is ang pagtuo ug kaalam, faith and wisdom. So ingon din niya sa James chapter 2, so sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa 8. Tumanik ba ni ang word nga gihatag din niya. So before ani nga verse nga 8, so atong hibaluan nga ingon din niya nga mga igsuon isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. So klaro man siguro nga ang ato ang pagtuo ginatest ni siya kung tinuod ba gyud ta nga nagtuo sa Ginoo to prove us to aron nga malig-on ta og mulahutay ta. Kay kani ato ang pagtuo sa Ginoo dili ni siya pa kusganay pa kompetensya ay insay kuan una undili kinsa tung mulahutay hangtod sa katapusan. So paniguroa nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. So dili ta makulangan, so complete gayud. So ang Ginoo, kung gisugdan sa Ginoo ang atong kaugalingon sa pagbag-o, pag-build up sa atong kaugalingon, manon gayud kini sa Ginoo according to His word. Apan kung diha kaninyo may nakulangan ug kaalam, papangayo siya sa Dios so pinaagi sa pag-ampo. Mangayo ta sa kaalam ug dili gayud siya mapakyas kay ang Dios mahinatagon ug maluloy-on man sa tanan. So provided nga ang atong intentions ato ang heart is right. So mao na nga is right and the timing is right. Apan papangayo siya uban ang pagtuo. So mao kini nga magampo gayud kita kung aduna tay pagtuo kay ang usa ka tawo nga dili mainampuon kulang sa pagtuo. Or ayang pagtuo wala pa gyud diha nakagamot gayud sa Ginoo. So ayang pagtuo wala sa Ginoo kung dili mainampuon ang usa ka tawo. So ana nga masahon ako pag-usab apan kung diha kaninyo may nakulangan sa kaalam, papangayo siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas kay ang Dios mahinatagon ug manuloy-on man sa tanan. Apan papangayo siya uban ang pagtuo so wala gayoy pagduha-duha. So mao gyud ang trust in the Lord with all our heart. So una pagtuo nga wala gayoy pagduha-duha kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tao nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buhaton. So kung kita nagaampo o kita mainampuon ta, so meaning ang ato ang yung paglaom ato ang pagsalig na sa Ginoo. So mas daas ang ato ang pagsalig sa Ginoo kaysa sa ato ang kagalingon or sa abang mga butang. So mao na nga kung magampo gayud ta atong jung ubanan sa pagtuo nga madawat nato kay sa lain pa nga mga verses ningon to nga kung magampo ta i-claim na nato daan nga madawat nato atong pagampo. So naay pagtuo ba nga ihatagayod sa Ginoo ang atong mga pagampo provided so nani siya ko na provided nga sakto ang ato ang heart ang atong intentions ato ang kasing-kasing kay kung ang ato ganang intentions atong kasing-kasing sa atong mga prayers or atong motives dili gani mao so usa na siya sa mga dili dunggon sa Ginoo nga mga pag-ampo. So mo na nga ang tawo nga maduha-duhaon mga double-minded mind so una gyud sa tanan is iampo
Iyan po niya nga kanang tanggalon ang pagka maduha-duhaon before siya nga mangayo sa uban nga mga butang. Tungod kay kana gani o pagkuan gani ang pagtuo gani dili kayo dili na ang pagtuo gani niya murag nagtuo lamang ko kay maingon nila kana bitawng nganong diha man ka nganong diha man ka ning simba kanang usay bitaw nga mga pangutana nga nganong diha man ka ning simba tungod kay akong parents inana diha man ko nagsimba ana kibali wala gyud ang foundation ba ang foundations atong pagtuo dili gyud inana ka rooted so murag kulang pa ang ato ang kulang pa ang pagtuo or wala pa gyud ta naka-experience sa gugma sa Ginoo naka-experience sa Ginoo kay lahi ra man gyud nang kada bitawng naka-experience kita sa kamaayo sa gugma sa Ginoo kay mo increase gyud ang ato ang pagtuo kana bitang personally nga naka-experience kita sa Ginoo so mo na nga ato kanang iampo sa Ginoo so kung ikaw nga naminaw karon ang imuhang status sa imong pagtuo murag naapa sa pagduha-duha nga Lord dunggon baka ko nimo or kana bitang mga pag-ampo nga even gani nga kana bitang sa mga pagsulay makapasalamat ta so kung sa kuan pa kana bitang mga tao nga wala pa diha gid sa pagtuo murag mga trials mapasalamat so murag question ba wala tong kuan is mo question ta questions sa ato ang faith oni nga ang kuan jud dili ginahatag gud sa Ginoo ang mga tubag ug dili pod gina-explain pa dili gina-explain sa Ginoo ang iyang pamaagi tungod kay gusto sa Ginoo nga mosalig ta sa iyang pamaagi so mao na nga gusto sa Ginoo nga atong ihatag atong i-fix ang ato ang pagsalig ug pagtuo diha kaniya mao na nga ang tao by nature we are rebellious dili gyud ta mosalig sa Ginoo magbuot-buot at atoa so mao ni nga mag-uban ning pagtuo ug ang kaalam tungod kay tagaan sa Ginoo ug kaalam gikan sa Ginoo kadtong naay pagtuo nga tagaan siya sa Ginoo so mao ni nga kung nakulangan pa ka sa pagtuo pangayo kini sa Ginoo kay dili ta maka fulfill sa purpose sa ato ang kinabuhi diri sa kalibutan atong purpose is to glorify God to love God with all our heart with all our soul with all our mind and with all our strength and to love our neighbor as we love ourselves so dili ta makahimo sa purpose nato dili nato ma-fulfill ang pabuhat sa Ginoo kanato kung wala tay pagtuo so mao ni nga ato nang kung naman tay mga pagduha-duha ato kining ihatag sa Ginoo nga atong i-kuan sa iya tanan atong mga concerns mga pagduha-duha Lord tanggala kini mga pagduha-duha himuan na ni nga kanang fix i-increase pa akong pagtuo so usahay manggod kanang tagaan ta og mga challenges sa kinabuhi so mao ni nga ang atong pagtuo gisulayan ba kung di ba ta magduha-duha mo kuan bata kanang ato ra bang usahon ang ato ang hunahuna so ingon sa pulong sa Ginoo fix our eyes to Jesus so dili ta magtan-aw sa mga butang sa ubang mga butang na nasa atong palibot tungod kay makahatag lang ni og frustrations makahatag lang ni og worries makahatag og stress makahatag og ma-depressed ana kumutan-aw ta diri sa ato ang wala og tuo mas stress kita worries ta kay sa ata wala tuo adunay mga problema
So muna, let's fix our eyes to God. And God will do the rest. So, Matthew 6:33. So, if we truly understand the love of God, so seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, seek first. So, but before that, we should humble down ourselves. So, dili ta magampo, dili ta motawag sa Ginoo, dili ta magbasa sa iyang pulong, kung dili ta magpaubos, kung dili na to i-humble down atong kaugalingon. Itungod kay ang Ginoo, i-bless niya katong mga mapahiubsanon nga mga kasing-kasing. God hates pride. So, kato lamang gusto nga mag-learn. So, siyempre, katong mga humble nga mga, kung i-humble down na to ato ang kaugalingon, meaning, gusto na to nga, atong gi-acknowledge ang Ginoo, nga maoy atag iyas ato ang kinabuhi, atong gi-acknowledge nga, siya lamang ang makahatag og katagbawan sa ato ang kasing-kasing, siya lamang ang makabag-os ato ang kaugalingon, ug siya lamang gayud tanan ang makahatag, ka-provide sa tanan natong mga panginahanglan. So, kini nga, kung nagduha-duha pa ta, dili gyud stable ang ato ang mga pamaagi. So, walay klaro. So, mao na nga ato ang i-fix ato ang kaugalingon diha sa Ginoo. Let's seek God first in everything. Seek God first. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, in other words, seek first God and everything else will follow. So, Ginoo gayud ang unahon. So, how? So, unsaon man. Ingon, as I've said earlier nga, ang Ginoo mao kini ang pulong, og si Jesus mao pud ni ang pulong. So if we want to have an intimate relationship with God, so we should immerse in His Word. So ako wala pa na ako na nabasa gid ang tibuok nga Biblia, pero ang ako lamang ginasabtan is kung magpaubos gid ta diha sa Ginoo. Kaning babasa na to sa Biblia nga mga stories sa Old Testament, kung giunsa gayud pag kuan sa Ginoo ang tao. Ang Ginoo nangita gayud og pamaagi nga makabot iyang tao para mabalik sa iyang mga kamot. Tungod kay ang tao, grabe mo kuan kon mag-iya-iya na og iyang pamaagi. Gusto niya mahimong Ginoo, so naghimo siya laing mga Ginoo ana. Pero ang Ginoo tungod sa iyang dakong gugma, dili na to kalimtan atong kanunay nga hinumduman kung giunsa ta pagluwas sa Ginoo. Because we cannot save ourselves and we are doomed to hell. So God ang Ginoo, dili gusto ang Ginoo nga maatutas kalaglagan. It's our choice. Ang Ginoo gihatag na daan niya ang pamaagi nga para dili ta maadto, pero malagi na God honors our freedom to choose. So mao kini nga daghan og mga gipili ang Ginoo aron ipadala para i-spread ang good news of salvation. So God wants us to save us all. God wants us to experience salvation. It's a free gift. So libre kini. Igo na lamang natong dawaton. Pero sa ato ang pagdawat, kinahanglan nato buhaton kung unsa ang gi-require sa Ginoo. To change ourselves, to surrender ourselves, and to
mold us into Christ likeness. Tungod kay ang Ginoo dili maka-accept og dirt nga maadto sa langit. Sumo ni kinahanglan nato lastaron atong kaugalingon, kinahanglan nato bag-ohon tungod kay sa kaniadto wala pa ta nakaila sa Ginoo. Karon nga nakaila ta sa Ginoo, we must discipline ourselves. So kadtong nakaila da sa Ginoo, adunay gyud pagdisiplina tungod kay mao kini ang usa sa mga fruit of the Holy Spirit. Kung naa na ang balang Espiritu sa ato ang kinabuhi, na mao kini ang gasa when we receive Jesus as our Lord and Savior, the Holy Spirit helps us to be disciplined. So in everything. So number 1 nga discipline nga mao ni siya ang sasaka na yung magdisiplina sa tong pagkaon. Because the number 1 temptation kaniadto sa panahon ni Adan ug Eva is ang food. Diba food? If you can control your appetite, makontrol na nimo ang uban nga mga kinahanglan i-disiplina. So sa ako ani nga experience. Pero sa inyo naara na sa inyo. It's between you and God. So kitang tanan accountable ta diha sa Ginoo. Kung sa atong gihuna-huna, ato ang giistorya ug ato ang kanabitang gibuhat. So pwede nato ma-deceive ang mga tao, pero ang Ginoo nakakita ang Ginoo sa intensyon sa ato ang kasing-kasing, sa motives, even those we do in secret, even those thoughts nga wala pa nato hunahunaan kay balo na daan ang Ginoo. So God wants to have a relationship with us. So ayaw na paglangay-langay. Kung ikaw nga nakadungog sa mensahe sa Ginoo, God is calling you. God is calling you to be His servant. So kitang tanan ginaahag ta sa Ginoo aron ang ato ang pagtuo mula hutay. So ginatest ang ato ang pagtuo aron malig-on ta nga mas isa mga pagsulay nga mo abot sa ato ang kinabuhi makalahutay ta. So mao na nga dili gyud nato walaon ang mga pag-ampo. Mag-ampo gyud ta kanunay. Kana ra gyud kay ingon sa ato akong itong devotion kagabi. So pray constantly, pray always, pray without ceasing. So di nato nakalimutan magmanipayong kanunay. Be joyful always, be prayerful always, be thankful always, for that is the will of God in Christ Jesus. So let's be reminded always. So mao na nga importante pod nga naagi tayo ma-memorize ng mga verses, because mao na siya ang ato ang i-claim nga promise sa Ginoo. Kaning promise sa Ginoo nga, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and give you a future and hope. So mao na nga makahatag ka nato og paglaom. So samtang nagkinabuhi ta nga, Lord, kung asa man ta gibutang sa Ginoo, mao na nga to be a Christian is to competently do what is required in our work, or asa kagibutang do it in an excellent way. So mao na siya nga every one of us has talents, gifts, naghatag sa Ginoo kanato. So mao kana ang gihatag sa ato not for our own benefit but for the benefit of other people. So God wants us to share. So we share our abilities, talents, gifts diha sa atong mga isig katawo. So if we are in our work, so what we have, what talents we have, we do it
in an excellent way. So mao kana ang it's for the glory of God. So dili nato isipon nga tanan natong ginabuhat is for our own glory, but all for the glory of God. Kay mao kini ang ato ang purpose. So we must be reminded always ato ang purpose diri sa kalibutan. So to love God with all of our being. So and to love other people as we love ourselves. So kung inana ta na ang ato ang mindset, no, so wala ta nay problema diri sa kalibutan. But the reality is we are tested if we are tested to build our character to be like Christ. The character of Christ ato ang makapunan. So kung mayngon ta nga unsa man nga mga kinaiya, so mao ni nga atong basahon sa Galatians chapter 5 verse 22. So dito na to makuan kung ang Balag Espiritu mao kanina magtudlo ka nato nga mahimutang mahigugmaon. The Holy Spirit produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, self-control. So kung nakakaana nga mga kinaiya o mga nga najud kay kanabitang na-build na ang imuhang kinaiya diha ni Kristo. So pareha na ka kang Kristo kay mao kini ang mga kinaiya ni Kristo nga angay natong pagkasundon. So ingon sa iyang pulong nga si Pablo non siya nga be imitators of me as I am imitators of Christ. So how do we know what is the attitude of Christ kung dili kita mabasa sa panagsara ta mabasa pulong or di kita mabasa pulong sa Ginoo. So mao kini nga it's very very important to read, meditate, study the Word of God, and obey everything that is written in it. Because the promise of God is success. So success, dili lamang sa kanang ato ang ginapangita nga material things, but success po sa ato ang character, sa ato ang espirituhanon nga bahin. So if you have questions sa ato ang faith, so feel free to ask God in prayer. So tanan-tanan nimong mga question, imo na i-question diya sa Ginoo. So nagani kuan nga pwede gani nimo i-challenge gani ang Ginoo kung wala pa gyud ka kinasay man gud nga ng mga naikuan nga unbeliever. So unsa na pagtuo sa Ginoo kung wala jud ka naka-experience sa Ginoo, i-challenge sa Ginoo kung tinuod ba gyud siya sa imong kinabuhi. It's between you and God. So matako sa kanato is lahi tag timeline, lahi tag level of maturity sa ato ang faith. So mao kana ang Ginoo nakasayod sa tanan. So siya ra gyud ang nakasayod sa tanan, siya ra gyud ang maghanay sa tanan. Because ang ubang mga butang, it's beyond our understanding. So mao na isalig nato ang tanan sa Ginoo. Lord, dili man ako masabtan ang tanan, pero I know nga ang imong plano maayo gayud. So tabangi ko, Lord, to put my faith in you. So ngayon na ang mga pag-ampo bitaw, patabang ta sa Ginoo. Lord, help me. Tabangi ko, Lord. So kanang daghang tag mga questions, but mao na nga usahay natay question karon, pero ang matubag na question napoy mga panghitabo nga matubag ra na. So mao na nga ining tanan, pasalamat ko sa Ginoo tungod sa iyang grasya nga usahay kanabitang naatay mga problems, trials, pero ang Ginoo kanunay nagadasig kanato
kanunay naga pahinumdum ka nato sa iyang mga pulong. Karon iyang pulong naingon diri nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay maabot kaninyo kaya nasayod kamo nga inyong pagtuo gisulayan lamang aron magmalahotayon kamo. Sumao na nga kini ato ang pagtuo atong ipalig-on sa Ginoo. Lord, lig-on ako. Let's talk to God every day. Every hour, every kuan kanus ani mo. May istorya ka sa Ginoo. Tanan-tanan nimong mga concerns. So talk to God. Mo na gusto sa Ginoo nga ang usa ka na ay relasyon diha sa usa ka tawo, di ba kung natay relasyon may istorya kay ta kanunay. Ato yung para makakuan ba ma-nurture ug mo-grow ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. So mao kana nga kining tanan by the grace of God through Jesus Christ. So all the glory ini tanan gayon walay ako kun dili sa Ginoo gayud ni tanan. Gikan ni tanan sa Ginoo. Ako dili ko makastorya ni ani. But it's all from God. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, ang salamat sa imuhang pulong, Lord God. Na nag-remind ka na mo, Lord God, to be faithful, to persevere in our faith. Salamat, Lord God, for reminding us, Lord God, nga kini mga trials, Lord God, mga challenges sa among kinabuhi. Para kini nga malig-on ang among pagtuo o mulahutay kami. Tabangi kami, Lord. Kaya dili namo ni makaya kung wala ang imuhang panabang. Help us, Lord God, to mold our characters, Lord God, to build up our attitude, Lord God, na mapareha diha kang Kristo. Nga mahimo kaming mapayugsanon, mahigugmaon, mapasensya, ug na ay kontrol sa kaugalingon, ug maluluyon, tanan, Lord God, nga imong kinaiya. Tabangi kami nga makakat-on kami, Lord God, in every way. Lord, tabangi kami, Lord God, to increase our faith, nga dili kami magduha-duhaon, nga whatever man nga among giampo diha kanimo, Lord God, i-increase pa among pagtuo diha kanimo. Tanggala, Lord God, ang mga double-minded heart, Lord God, and minds. Tabangi kami to fix our eyes, Lord God, kang Jesus. Help us, Lord. Tungod kay wala jud kami mahimo kung wala ang imuhang panabang. Lord, sa mga naminaw ni ini nga mensahe, imong pulong, ikaw magahikap, magatandog, Lord God, sa ilang mga kinabuhi, nga mas musalig pa sila diha kanimo, mutubo ang ilang pagtuo, Lord, diha kanimo. Mamuhat ka, Lord God, sa matag usa, Lord God, nga dili matulog karong gabhion nga walay nakatunan diha kanimo, Lord God, sa imong pulong. Lord, salamat, Lord God, nga kining buluhaton, Lord God, nahimo para ma-spread, Lord God, ang kingdom, ma-expand ang imong kingdom, Lord God, sa mga tao nga wala pa diha nakadungog, sa mga tao nga wala pa diha sa imong presensya. Lord, tanan dungog himaya, mga pagdayig, kanimo lamang, Amahan. Salamat sa imong pag-uban kanamo, Lord God, gikan sa pagsugod sa pagtapos, para kini sa imong kinayaan. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Again, may gabi, have a happy Sunday. So, let's call it a day. So, good night, everyone. God bless and see you tomorrow. So, bye-bye.